Ang death penalty ay official na inintroduce sa ating bansa ng mga Kastila at isa na nga sa mga nahatulan ay ang tatlong paring martir o gumbursa na hinatulan ng death by garrote noong 1872. Ganon din ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal na pinatay gamit ang firing squad noong 1896 at marami pang iba. During the term of President Manuel Quezon ay walang nangyaring execution. Ngunit muli itong umingay nung umupo si dating President Manuel Rojas. At isa sa mga sikat na nahatulan nito ay ang 16 years old na si Marshal Baby Ama. Nang umupo naman si President Ferdinand Marcos ay 32 katao ang na-execute gamit ang electric chair. Kabilang na nga dito ang mga rapist ni Maggie de la Riva. Ang ating bansa ang kauna-unahang Asian country na nag-abolish ng death penalty noong 1987 sa ilalim ng 1987 Constitution. Ngunit muli itong naibalik sa pamamahala ng dating President Fidel Ramos dahil sa pagtaas ng crime rate sa ating bansa noong 1993. At muli naman itong inalis noong 2006 ni dating President Gloria Macapagal Arroyo. Muli naman itong naging mainit na usapin noong umupo ang ating nakaraang Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte at nanatili pa rin itong usapin hanggang sa kasalukuyan. Dahil sa hindi sapat na suportang nakuha nito mula sa Senado at ganun din ang pagtuligsa dito ng simbahang Katoliko. Ang kwento po na aking tatalakayin ay walang kinalaman sa ating pangkaraniwang topic tungkol sa mga OFW. Ito po ay para lamang pagbigyan ang kahilingan ng isa sa ating viewer na si Ma'am Vicky from France. Hayaan niyo pong isalaysay ko ang kwento ni Leo Pilo Echegaray, ang kauna-unahang Filipino na nahatulan ng death penalty by lethal injection sa ating bansa. Bago ko po simula ng ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Pinanganak si Leo Echegaray noong June 11, 1960. Ayon sa mga report ay dati na umanong nagmamahalan si Leo Echegaray at si Rosalie. Ngunit iniwan umano siya ng babae at sumama sa isang karelasyon. Nang bumalik ito ay may anak na ito at iyon na nga ay sa katauhan ni Rodessa o mas kilala sa tawag na baby. Dahil nga sa mahal nito ang nasabing babae, ay tinanggap niya itong muli sa kanyang buhay pati na rin ang anak nito, na nirehistro pa nga niya sa kanyang apelyedo. April ng taong 1994, ayon sa salaysay na noon ay 10 years old pa lamang na si baby, umalis ang kanyang ina at dumayo ng sugal sa mga kaibigan nito. Kaya naman, sa kanya naiwan ang tatlong kapatid na lalaki na edad 6, 5 at 2 taon pa lamang. Dahil ang bunso nila noon na babae ay 3 months old pa lamang ay kasama ng ina. Narinig niya umano ang kanyang papa, yan ang tawag niya sa stepfather na si Leo Echegaray. Inutusan nito ang tatlong kapatid na lalaki na lumabas ng bahay at doon maglaro. At doon na nga nangyari ang panghahalay nito sa kanya. Naulit pa ito ng 5 beses. Natatakot siyang magsumbong dahil sa pinagbantaan nito na papatayin sila at ang kanyang ina kapag siya ay nagsumbong. Nang gawin ito ng amain sa ika-5 pagkakataon, ay nagawa ng magsumbong ni baby sa kanyang lola na si Asuncion Rivera, na siya namang nagkwento sa kanyang ina na si Rosalie. Ngunit hindi ito naniwala sa ibinibintang ng anak sa kanyang kinakasama. Sinamahan naman ng kanyang lola Asuncion Rivera si baby sa kanilang barangay at dinulog sa kanilang kapitan ang nasabing problema. Sinamahan naman sila ng mga ito sa presinto kung saan ay nag-execute si baby ng kanyang affidavit. Bago sila dinala ng mga ito sa Philippine National Police Crime Laboratory para sa medical examination. August 1, 1994,
Si Leo Echegaray ay sinampahan ng Regional Trial Court sa Quezon City ng kasong panggagahasa sa 10 years old na si Rodessa Echegaray. Prinisinta ng prosecution si Rodessa, ang lola nito na si Asuncion Rivera at ang medical legal officer na nagsagawa ng medical assessment kay Rodessa. Samantala, ang defense naman ay nagpresenta din ng 4 na witnesses at kabilang na dito ang ina ni Rodessa na si Rosalie at si Leo Echegaray himself. September 7, 1994, matapos ang ginawang pagdinig ay nagbigay na ng judgment of conviction ang mababang hukuman at dinismiss nito ang lahat ng alibay at statement na prinisinta ng defense. Kaya naman, si Leo Pilo Echegaray ay nahatulan ng death penalty ayon sa Republic Act 7659 o mas kilala sa tawag na death penalty law. Matapos ang nasabing hatol, ay ipinasa na ng mababang hukuman ng Quezon City ang kaso sa mataas na hukuman o Supreme Court, kung saan ay nagpasa naman ng apil ang kampo ni Leo Echegaray. Sa nasabing apela ay nag-focus ang defense sa 3 grounds. Una, ay hindi umano tinignan ng mababang hukuman ang maaaring motibo ng lola ni Rodessa na si Asuncion Rivera, kung saan ay nagpresenta sila ng papeles mula sa National Housing Authority kung saan ay nakalagay sa nasabing records na ang nasabing lupa ay parehong pagmamay-ari ni Leo at ng kinakasama nito na si Conrado Alfonso. At pinaratangan nila na ang lahat umano ay gawa-gawa lamang ng lola ni Rodessa na si Asuncion Rivera. Ngunit ayon naman sa korte, ay wala umanong grandmother ang gagawa ng kwento kung saan ay gagamitin nito ang kanyang 10 years old na apong babae para humarap sa napakalaking kahihiyan lalo na nga sa usaping panggagahasa. Pangalawa, ay ang nakita umanong mga laceration sa private part ni Rodessa ay hindi umano maaaring sanhi ng panggagahasa. Ipinaliwanag naman ng mataas na hukuman na ang masiselang bagay tungkol sa mga lacerations na nakita sa masyelang bahagi ng katawan ni Rodessa. At ang medical legal officer na siyang nagsagawa ng assessment kay Rodessa ay nag-testify sa hukuman na ang mga nasabing lacerations ay consistent o tumugma sa petsa o panahon kung kailan nangyari ang mga nasabing pangmomolestya, ayon na rin sa salaysay ni Rodessa Echegaray. Pangatlo, ay binaliwala umano ng mababang hukuman ang kanyang mga alibay tungkol sa kanyang kinaroroonan ng mga panahong sinabi ni Rodessa na siya ay ginahasa, kung saan ay ayon kay Leo ay nasa Parañaque siya ng mga panahon kung kailan sinabi ni Rodessa sa kanyang salaysay na naganap ang nasabing krimen. At para suportahan ang kanyang nasabing alibay, ay prinisinta ng defense ang kanyang kontrata sa nasabing trabaho. Ayon naman sa mataas na hukuman, ay ayon umano sa findings ng prosecution, ay wala umanong motive ang mga witnesses para mag-testify laban sa akusado. Kaya naman, ang alibay na binigay ng defense sa nasabing kaso ay hindi tumutugma sa mga testimonya ng mga witnesses. Para pa rin makatakas sa hatol na kamatayan, ay nakakita ng maliit na pag-asa ang depensa, kung saan ay dineclare nila na siya umano ay hindi father, stepfather o grandfather ni Rodessa, kundi siya umano ay lover lamang ng ina nito na si Rosalie. Kaya naman ay hindi umano ito pasok sa Republic Act 7659. Ayon naman sa mataas na hukuman, ang nakalagay sa Section 11 ng Republic Act 7659, amended Article 335 ng Revised Penal Code, ang hatol na kamatayan ay dapat umanong ihatol kung ang nasabing krimen ng panggagahasa ay ginawa sa ilalim ng mga sumusunod na sirkumstansya. Una, kung ang biktima ay edad 18 years old pababa
At ang nasabing offender ay kanyang magulang, step-parent, guardian, kamag-anak, kahit pa nga sa ikatatlong civil degree of affinity, maging ang common law spouse ng isa sa mga magulang ng biktima. At dahil nga sa kinukonsider ni Rodessa na ama si Leo, dahil sa tinatawag niya ito ng Papa, at ginamit pa nga nito ang kanyang apelyido, at kinumpirma din ng akusado na siya ay lover o karelasyon ng ina ng biktima, ay pasok pa umano ito sa Republic Act 7659 o Death Penalty Law under the term common law spouse ng isa sa mga magulang ng biktima. Kaya naman ay sinang-ayunan pa din ng mataas na hukuman ang hatol na death penalty na binigay ng Regional Trial Court ng Quezon City, Branch 104 noong June 25, 1996. Muli namang nag-file ng motion for reconsideration ng defense noong February 7, 1997. Ngunit muli itong na-deny ng mataas na hukuman. At tinalaga ang kanyang execution noong January 4, 1999. 3 oras bago ang nasabing execution, habang kinakain ni Leo ang dapat sana ay kanyang huling hapunan na kanin, tuyo at sardinas, ay tumawag ang representative ng Supreme Court at na-reschedule ang kanyang execution ng June 15, 1999. Dahil sa apela ng grupo ng depensa at para umano mabigyan ng sapat na panahon ang Kongreso para pag-aralan ang kanyang kaso. Ganon din ang pressure na natatanggap ng mga mambabatas mula sa mga grupo na hindi pabor sa death penalty, lalo na nga ang simbahang Katoliko. Nagpaabot din ang Vatican ng apela tungkol sa gaganaping execution. Daan-daang mga pari at madre ang nagsuot ng itim na maskara ang nagmarcha sa harap ng Presidential Palace para itigil ang nasabing execution. Samantala, ay ikinagalit naman ng noon ay president na si former President Joseph Ejercito Estrada ang nasabing desisyon ng Korte Suprema na ihinto ang nakatalagang execution. Binanggit pa nga nito ang mga kasabihan ng theologian saint na si Saint Thomas Aquinas, kung saan ay sinabi nitong, "When a man is dangerous and infectious to the community on account of some sin, it is praiseworthy and advantageous that he be killed in order to safeguard the common good." O kung ang isa umanong tao ay nagdadala ng kapahamakan sa komunidad sa paggawa ng mga kasalanan, ay tama lamang umano na ito ay patayin para sa kaligtasan at ikabubuti ng nakakarami. Kaya naman ay umapila ito sa ginawang desisyon ng mataas na hukuman. January 11, 1999, ay nagmarcha naman ang estimated na 3,000 na mga katao at personalidad sa kahabaan ng Ayala Avenue, kasama si Baby Echegaray na nakasuot ng puting belo at may hawak na rosaryo. Kasama rin ang iba pang biktima ng panggagahasa at pangmomolestya. Nandoon din ang First Lady na si First Lady Luisa Loy Ejercito Estrada at si Vice President Gloria Macapagal Arroyo. 5:30 ng madaling araw noong February 5, 1999, nang dalihin si Leo Echegaray sa prison death chamber. Samantala, ay nagdagdag naman ng security force ang mga personnel ng Muntinlupa New Bilibid Prison. Ang mga school sa Manila ay sinara at pinaikutan ng barbed wires ang paligid ng prison gates para mapigilan ang napakaraming bilang ng mga tao ng mga pro at anti-death penalty. Ganon din ang grupo ng mga reporters. Iniutos naman ng noon ay president na si President Joseph Ejercito Estrada na tanggalin ang linya ng telepono sa kanyang opisina dahil wala umano siyang balak na ihinto ang nasabing execution. Ayon sa kanya, "I've got to be firm to send a message to future rapists that we mean business."
At sinabi pa niya na walang kahit na sino man ang makapagpapabago ng kanyang desisyon. At around 11:30 ng tanghali, ay kinain ni Leo Echegaray ang kanyang huling hapunan, kung saan ay humiling ito ng hipon at chicken drumsticks. Binigyan din siya ng oras para sa kanyang private confession kasama ang kanyang spiritual mentor na si Monsignor Roberto Olaguer. Pinahintulutan din na muli siyang makita at makausap ni Attorney Chudor T. na siyang tumayong kanyang abogado sa kanyang kaso. Nandoon naman ang kanyang misis na si Sinaida Javier na pinakasalan niya habang siya ay nasa kulungan. At ang kanyang kapatid na babaeng si Tess. At about noon ay pinaalis na ang lahat ng kanyang mga bisita at naiwan na si Leo Echegaray na mag-isa sa loob ng kanyang death chamber. At 2:45 p.m. ay dinala na siya ng 6 na guards sa execution chamber. Makikita naman sa kanyang ulunan ang microphone kung saan ay binigkas niya ang kanyang mga huling salita. Patawarin niyo ako sambayanang Pilipino sa kasalanang ibinibintang niyo sa akin. Pilipino, pinatay ang kapwa Pilipino. Matapos noon ay isang nakakatakot na katahimikan at tanging ang iyak at hikbi na lamang ng asawa at kapatid nito ang maririnig mo sa paligid. Ganon din ang tunog ng monitor showing flat line. Gamit ang stethoscope ay kinumpirma ng isang babaeng doktor na wala na itong buhay sa ganap na 3:19 ng hapon. Ayon kay Monsignor Olaguer na siyang naging spiritual mentor at tagapagpayo ni Leo sa kulungan, ay nakilala niya umano ito bilang isang palakaibigang tao. Ayon sa kanya, bilang isang pare ay nanumpa siya ng sworn of secrecy. Ngunit naging very vocal naman ito sa pinakitang affection kay Leo Echegaray. Nang tanungin nito kung guilty ba si Leo ayon sa kanyang pananaw, ay agara naman itong sinabi sa wikang Ingles, I'd say, an act of lasciviousness. Sa Tagalog, ito ay ang pagnanasa ng laman at hindi na nito iyon dinugtungan. Ang pagkamatay ni Leo Echegaray ay naging maingay na usapin sa ating bansa. Naging isa ito sa pangunahing paksa ng mga debate sa pagitan ng mga pabor at anti-death penalty, maging sa kasalukuyan. Nang mapatalsik si dating President Joseph Ejercito Estrada at umupo ang noon ay President na si President Gloria Macapagal Arroyo, ay inabolish nito ang death penalty law. June 24, 2006 ay pinirmahan nito ang Republic Act 9346. 1,230 prisoners on death row ang nakaligtas sa death penalty at sa halip ay hinatulan ng reklusyon perpetua o life imprisonment. Taong 2015, nang mahuli ang child rapist na si Peter Scully, ay muling nabuksan ang usapin tungkol sa death penalty. At nang umupo ang ating nakaraang president na si President Rodrigo Roa Duterte, ay muli nitong kinampanya ang pagbabalik ng death penalty. Ngunit during the yes or no segment sa second presidential debate noong March 20, 2016, ay tanging si President Duterte lamang at Senator Grace Poe ang bumoto ng yes sa restoration nito. At muli naman itong nabuksan matapos ang nangyaring shooting sa Tarlac noong 2020, kung saan ay sinuportahan nito nila Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Manny Pacquiao. Kayo po mga kababayan, pabor po ba kayo sa pagbabalik ng death penalty law sa ating bansa? Sana po ay nagustuhan nyo ang kwentong aking ibinahagi. Thank you po sa patuloy na pagtangkilik ng aking mga videos. At kung meron po kayong mga katanungan at nais na pag-usapan ay ilagay lamang po sa ating comment section.
Thank you so much po and see you in my next video.